Press be with you, the Governor's Hour. At ngayon, narito sa programang The Governor's Hour, si Governor Presby Velasco Jr. Press be with you. Magandang hapon, Marinduque. Kumusta po kayo? Makulimlim na hapon ng linggo, November 14, 2021. Kumusta po kayo? Kahit na po medyo umaambon-ambon, umaasik-asik sa inyong mga lugar. Dito po sa poblasyon ng Santa Cruz ay katatapos lamang pong umambon. May ginalaman po at tumila na ngayon, pero nananatili pa rin pong makapalang kaulapan at nagbabadya ng mga pag-ambon at pag-asik-asik. Kaya kayo po kung halimbawang lalabas ng bahay, magdala ho kayo ng pandong. Anyway, linggo na naman po mga kaibigan, at siyempre kapag ganito pong oras, alas 4 ng hapon, tayo po ay makakadinig na naman ng mga pinakasariwang mga balita, mga kaganapan, mga proyekto at mga naisagawang mga aktibidad ng ating minamahal na Governor sa nakalipas na isang linggo. Kaya't tutok lang ho kayo. At siyempre, dun sa mga gusto kong makatalamitam sa himpapawid ang ating minamahal na Governor, mamaya po sa pangalawang bahagi ay bubuksan na naman po namin ang aming linya ng telepono para po sa inyo pong pagtawag, para personal po ninyong makausap. Kung kayo po ay may mga concerns, may mga kahilingan, yan po mga kaibigan ng pagkakataon. Ang ating pong call at text hotline 0961-432-4436. Pwede ho kayong mag-text dyan ng inyong mga katanungan. At kung halimbawa naman ay talagang kayo po gustong-gustong ninyong makausap ang ating minamahal na Governor, mamaya po ito na po ang pagkakataon, sapagkat hindi lamang po mga impormasyon ang inyo pong mapapakinggan dito, kundi binubuksan po ng ating pong mahal na gobernador ang pintuan ng ating pong tanggapan ng punong lalawigan para po kayo po ay kanya pong makausap ng personal. Kaya wag ho ninyong ipagpalipas itong pagkakataong ito. Kaya't umpisa na ho natin. Nasa kabilang linya po ang ating minamahal na Governor. Governor, magandang hapon po. Magandang hapon, kapatid na Rick, at sa ating pong mga kababayan dyan po sa Santa Cruz. Mga Santa Cruzin, kamusta po kayo dyan? At katulad po ng dati, binabati po natin ang ating mga taga-Torrijos. At kamusta po ang ating mga kababayan dyan sa Torrijos? At naririnig naman po tayo sa Binavista, ating po mga taga-Binavista. Kamusta po kayo dyan? Naririnig po tayo sa Radyo Kamalindi. Si DJ Yash. At ganyan nga po mga kababayan, patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Yan naman po sa Buwak ay naririnig po tayo sa Marinduque News Network, ang ating kaibigan si Myong Matar na napakasipag. Nakasama ko rin po naman sa ating TV program, Press Be with Love. Tuwing Huwebes, 6:30 po ng gabi. At inaayayaan po natin ang ating mga taga-kinig sa Santa Cruz at Torrijos, at dyan din po sa Binavista, lalo naman po dyan sa Gasan at Mugpog at Puwak. Ating po panoorin din ang Press Be with Love, at kasama po natin doon ang ating Pride of Marinduque, ay ating pong speaker, Lord Alan Velasco. So katulad po ng dati mga kababayan, ay tayo po ay nandito sa Governor's Hour. At mag-uulat po tayo sa mga nangyari nitong nakaraang linggo. At syempre po ay marami po tayong mga ginawa dahil may mga issues po tayong gustong talakayin at maliwanagan ng ating mga kababayan. So ganun nga po ang nangyari ay meron po tayong noong November 8 po ay dumalo po ako doon sa meeting po ng National Committee on Devolution at napag-usapan nga po doon kung paano i-implement po itong devolution ng mga powers and functions starting
January 1, 2022. At ngayon nga po ay nire-review na po natin itong mga devolution transition plans ng 6 na bayan. At ready na po yan for submission sa ating National Committee on Devolution. At ito naman pong ating probinsya ay meron po hanggang December 12 po yata yon na isabit po yung ating devolution transition plan. So yan po ang resulta ng ating desisyon sa Mandanas versus Ochoa at Garcia versus Ochoa. Naho. At ang inyong pong lingkod, Governor Presby po, ang sumulat ng concurring opinion niyan na talaga pong nagpanalo sa ating mga local government units at malaki po ang pondong makukuha natin. Pero kaakibat naman doon po, mga kababayan, ay yung pagbaba ng mga functions and projects diyan po sa ating mga lalawigan at mga munisipyo. So magandang development po yan at pinapatibay po ang ating local autonomy, yung pagbibigay po ng maraming kapangyarihan sa ating mga local government units. At nagkaroon din po tayo ng meeting dito sa Local Water Utilities Administration kay GM Mamunjong, no? At congratulations po sa atin dahil na-issue na po yung Certificate of Conditional Conformance. Yan po ay created na po ang ating water district at pwede na pong mag-umpisa ang paghanap ng ating contractor at sisimulan na po ang ating Marinduque Water Supply Project. Na ito naman po inaasahan ng ating mga kababayan dahil nga po kailangan po ito ng tubig ng ating mga kababayan at importante po na magbigyan na tayo ng malinis at sapat na tubig na supply para po tayo ay umasenso na at hindi na po maging balakid itong problema sa tubig. Ano po? 390 million po ang nakuha ni Speaker para po umpisahan na ang Marinduque Water Supply at ang ating Santa Cruz po ang mauuna kasama po ng Buwak. Ano po? At dyan po Santa Cruz, mga kababayan, ang kukunan po ng tubig dyan ay yung Makulapnit River at Tambangan River. Ano po? At meron pang ilang ilog na papagkunan ng tubig. So yan po ay talagang ating pong solusyon sa matagal na pong problema ng tubig. At nagkaroon din po kami ng meeting patungkol sa ASF at yan po ay sa ating mga veterinarya na galing po sa Bureau of Animal Industry. Ano po? Sila po yung nandito at sila po ang gumagawa ng hakbang para po hindi kumalat yung mga ASF na nakita po sa ilang barangay dito sa Marinduque. At nagpapasalamat po tayo kay Dr. Christian Dakigan at Dr. Ermin Ermitanyo sa kanila pong napakalaking tulong po sa pagpapugsa at pagsugpo nitong ating ASF virus na nakita po diyan sa ilang barangay sa 5 bayan. At nito pong November 11 ay teka muna po, noong November 9 nga pala po ay birthday ng ating Pride of Marinduque, si ating pong Speaker of the House of Representatives, Speaker Lord Alan Velasco. At yun na nga po ay nagselebra po siya ng 44th birthday. At binati po natin siya at ating pong mga Marinduqueños ay swerte po at ang ating congressman ng ating lalawigan na siyang inelect na Speaker of the House of Representatives. Napaka-importante po ng kanyang posisyon, 4th highest office in the entire Philippines. At sa pamamagitan po noon ay nakakakuha po tayo ng napakaraming benepisyo, proyekto, programa
sa mga iba't ibang ahensya. At hindi lang naman po yun, yung ating pagtutulungan sa private sector. Ano po? Yung parang ang lumalabas po niyan ay yung tatlong P, PPP, ay parang ano po yan, public-private partnership. At nakatulong po sa atin yung mga malalaking kumpanya sa pamamagitan po niya. Katulad po ng Smart, naglagay po ng fiber optic para po mabuti ang internet. Yung sa Ayala Corporation, maglalagay na po ng fiber optic at yan po yung magagaling sa Batangas. Papunta po sa Marinduque at maaayos na po ang ating internet. At yung ating DICT naman po ay pumayag din na maglagay ng isa pang alam niyo po yan ay halos mga 10,000 na po na ibigay natin at yung natitira po ay may 5,000 pa. Meron din po tayong binibigay na pauta sa mga kababaihan. So patuloy po ang tulong po natin sa ating mga kababayan. Ay nagkaroon po tayo ng pamimigay ng calamity assistance po diyan po sa Masalukod po, sa Pulong Parang, sa Hulo, sa Dibilla at Banogbog. Ano po? Nagbigay din nga po tayo ng love loan at nagbigay din po tayo ng ayuda sa ating pong mga kabaryo dahil po naman talagang COVID po ngayon. At ang sitwasyon ho dito sa COVID ay meron ho tayong 3,616 na cases. Yan na ba lang po ay simula pa noong Marso 2020 hanggang ngayon. Ang recoveries ho ay 3,361. Marami naman po tayong napagaling. May 161 deaths na po tayo. Doon po sa ating mga doses o vaccination ay meron na po tayong 70,000 po na ating nabakunahan, first dose. At yan po ay 41%. Ano po? At yung second dose po ng mga bakuna ay 59,034 na po. 34% na po tayo. Pero ganito po ang sitwasyon. So yung ayon po sa meeting namin kay Secretary Galvez, Secretary Anyo at Secretary Duque, ang Marinduque po ay naatasan po na daily target po na 2,000, mga around 2,900 po. Ano po? So, ganun po ang sitwasyon. Araw-araw po ay kailangang mayroong mabakunahan po sa atin ng 2,900. Kaya nga po tayo ay nag-utos na gawa ng maraming vaccination team. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Pangulong Dodi Zulueta po ng ating MSC, Marinduque State College, na magiging university na rin po yan, na gumawa po sila ng vaccination team at umikot po at malaking tulong po yan. Ang ating pong Provincial Health Office ay may sariling vaccination team at ito pong Marinduque Rotary Club, ano po, ay ating na-request na maggawa din ng isang vaccination team. At yung pong PIDOHO ay ni-request din po natin na magsagawa ng isa pang vaccination team. At ang ating pong ginagawang estratehiya, mga kababayan, ay magpadala ng mga magbabakuna sa baryo.
para na po hindi mahirap itong ating mga kabaryo. Ano po? At yun na nga po ay marami pong dumadating na bakuna at itong November, December ho ay marami ng supply, so mas mabilis na ho ang dating ng ating mga bakuna. Of course, sinabi po natin sa NTF, ano po, kay Secretary Galvez at Secretary Anyo ng DILG, ay dagdagan po sana ang vaccinators. Kung mabibigyan po tayo ng mga vaccinators ay napakagaling. At yun na nga po, mas maraming vaccinators, mas mabilis po tayo. So itong ating mga kababayan ay hinihiling po natin sa inyo. Lahat po ay magpabakuna na po pag nandiyan po yung bakunahan team o kaya po dyan sa munisipyo, pag nagpatawag ay magpuntahan na po kayo. Yung mga 12 years old pataas ay magpabakuna na rin at kailangan na rin po silang bakunahan para may proteksyon. So ganyan po ang sistema ng pangyayari at yun na nga po, yung sa meeting po ay nire-request po yung mga sangguniang bayan na maggawa po noong ordinansa. Ano po yung mga kanyang munisipyo na sangguniang bayan, ano po, ay magawa po ng ordinansya ng mandatory vaccination. Yan naman po ay pwede po yan dahil po sa local government code ay meron po tayong tinatawag na General Welfare Clause. Yan po ang tawag doon. At yan po doon sa Section 16 po yun ng local government code ay binibigyan po ang mga local government units ng express powers nakalagay po sa local government code at as well as yung mga necessarily implied therefrom. No? At yun din pong powers na necessary, appropriate, or incidental. Doon sa kanilang effective and efficient governance at yung mga powers din po na kailangan para po to promote the general welfare of their constituents. At dahil po dito sa General Welfare Clause, yan po ang statutory authorization na gumamit ang local government units ng police power. Ano ho? Yan police power po ay kapangyarihan ng mga local government units na mag-impose ng ano po yan, reasonable regulations para po to protect the health and safety of the people in that particular LGU. Yan po ay police power. Kaya pwede po tayong mag-issue ng ordinansya, magpa-approve po sa Sangguniang Bayan. At of course, bago maging ordinansya ay aprobahan po niyang mayor. Pero nga po dyan, sinasabi po natin, yung ordinansya sa mandatory vaccination ay dapat po nakalagay doon yung right to health ng lahat ng tao. At yan po ay kailangan na may obligation to inform yung ating mga doktor at nurses na nagbabakuna. Kailangan po magkaroon ng tungkulin o duty yung mga magbabakuna na ipaliwanag ho. Ano ba yung ginagawang bakunahan na yan? Yung ang gagamitin pong bakuna, ano po yung mga side effect, at kung may alternatibo pa po diyan sa bakunahan na ganyan. So ganyan po. At meron din pong irespeto dapat yung right to religious beliefs of the person. Yung may mga religion sila na binabawal ho silang tuturukan. Oh? Ayan. Well, mga kababayan, naglabas na po ng EO si Presidente Duterte, EO 151, Executive Order. At yun na nga po, ay sinasabi po nila na unti-unti na pong gagamitin yung alert level system. Ano po? Yung alert level system po ay yung bagong quarantine qualification. Dati po kasi ay yan po yung ECQ,
MECQ, GCQ, at saka MGCQ. So ngayon po ay tingin ko po December 1 ay mag-iimplementa na po ang ating lalawigan nitong Alert Level System 2. Ano po? Yan po ang bagong classification na gagamitin. Well, anyway, ipapaliwanag lang po natin mabilis itong mga iba-ibang alert levels. Yung alert level po ay yung level na ang case transmission ay mababa na ho, no? At pababa pa. At yung total bed utilization at ICU utilization ay mababa. Yan ho yung alert level 1. Yung alert level 2 po ay yung mga LGUs na yung case transmission ay mababa at mababa pa. Yung healthcare utilization ay mababa at although yung case counts naman ay mababa pero tumataas. Or yung case counts ay mababa at pababa. So ito ho yung sitwasyon na ang ating case transmission ay mababa at pababa pa. Yung alert level 2 ay yun naman hong total bed utilization ay tumataas ng konti. Ito ho yun. Mababa rin ho yung healthcare unit utilization pero may nakikitang pagtaas. Yan ho ang alert level 2 ay mamaya ho i-discuss natin isa-isa rin ho yung mga karakteristik niyan. Yung alert level 3 po, yung case transmission ay mataas at tumataas pa. Samantalang yung total bed utilization rate ay tumataas. Yung alert level 4 po ay mataas po yung case transmission at tumataas pa. At yung bed utilization po ay mataas. Yung alert level po ay grabe po ang taas ang case count. At yan po ay katulad na po ng parang ECQ. Yung total bed healthcare utilization ay critical na po. So nandyan din po yung granular lockdown at may karapatan po ang ating mga local government units na mag-impose na po ng micro-level quarantine for areas na ina-identify po na critical areas. No? Ayan, kaya kahit po ano yung alert level, pero pag meron hong kinakitaan na tumataas po yung COVID dyan po sa isang lugar, ay kailangan po mag-impose ng granular lockdown ang local government unit na concerned. Yan po yung municipal mayor o yung city mayor. Ang nagdi-declare po at nag-identify ng alert level ay DOH. Ano ho? Yan. Sila po ang nagsasabi kung ano magiging alert level. So, ano ba ho itong alert level 2? Kasi po, tayo ay nakikita ko po ay alert level 2. Dahil MGCQ po tayo, kaya dyan po tayo nakapaloob. Siguro ho ay maaga pa ay malaman na natin itong ating pupuntahan para makapagbasa-basa rin ho kayo at maintindihan. Ano? So, ito hong alert level 2 ay yung movement ho ng mga tao ay allowed. No? Except ho kung may reasonable restrictions na i-impose po yung LGU. Ayan. So, yung movement ho ay allowed. Pero meron hong karapatan ng LGU na mag-impose ng reasonable restrictions. Ano? Ayan. Tapos, ang importante lang ho doon ay talaga pong ang mga tao ay merong access to essential goods and services. No? O kaya po ay papayagan magtrabaho sa mga industries and offices. Ang ating pong mga outdoor exercises po ay allowed po for all ages. Ano po? Yung yan sa level 2 ay pwede na po yung individual outdoor exercises.
At except po doon sa may granular lockdown, ito pong mga establishmento na to ay pwede na pong 50% na venue seating capacity. Yan ho. Pwede na ho yan. At kung meron pa hong mga safety seal certification, additional 10% po yan na pwede pong magamit. So, dito sa level 2, 50% po ang venue seating capacity. Kasama na po yung mga establishmento kahit po sa simbahan. Allowed na po yan. Tapos po, pag yung pong may safety seal certifications, ay meron pang additional na 10%. So, magiging 60% po yan. Ano ho? So, ito po yung mga ina-allow ng mga establishmento na pwede na mag-operate at 50%. Ito po yung mga indoor tourist attractions, libraries, archives, museums, galleries, at saka cultural shows and exhibits. Yung indoor venues po for some meeting, incentives, conferences, and events. Indoor entertainment venues such as live performers, karaoke bars, clubs, concert halls. Ayan. Tapos yung amusement parks, theme parks, fun fairs, ferias, kid amusement industries, ayan po, ay pwede na pong mag-operate. At ito pong indoor recreational venues, katulad po ng internet cafes, billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, and similar venues. Yung indoor limited face-to-face or in-person classes, examination, and other education-related activities. Casinos, horse racing, cockfighting, operation ng cockpits po, nakalagay po dito, ay pwede na po daw i-allow mag-operate. 50% lang. So, ang luwag na ho. Ano ho? Ayan. In-person religious gatherings, 50%. Gatherings po for necrological services, wakes, interments, funerals, 50%. Social events, but not limited to concert, parties, wedding, receptions, engagement parties, wedding anniversaries, debut, birthday parties, family reunions, ay pwede na daw mag-operate. Yung indoor dine-in services, saka food preparation establishments such as commissaries, restaurants, 50% po, plus 10% kung may safety seal certification. Indoor sports po na venues, fitness studios, gyms, spas, other indoor leisure centers, yan po pwede po. Personal care services, yung mga beauty salon, beauty parlor, mga ating pong mga medical aesthetic clinics, derma, reflexology, wellness, holistic center, yan po ay pwede na raw buksan sa level 2. Ayan. So makikita niyo po magluluwag, pero ang alam po natin dito ay yung fully vaccinated lang ang pumasok doon sa indoor. Ano? Anyway, maglalabas po tayo ng ating mga executive order at yan po ay December 1 po. Ayan. So, ganyan po ang mangyayari ay maluwag na po. Ano po? Kaya lang po ay ito natitirang mga araw po ng ng November ay kailangan pong tuloy-tuloy po ang ating bakunahan. Ano po? Yun po yung hinihiling natin. Tuloy-tuloy po yung bakunahan, nagluluwag na po. Pero napaka-importante po na ating bakunahan ay tuloy-tuloy at para po masugpo na itong COVID. Ano? Ngayon, patungkol naman po sa ASF, ay ito po ang pinaka-latest po na report ng Bureau of Animal Industry at ito po ay yung mga positive po na mga barangay. Ano po? Yung sa Buenavista po ay ang merong ASF po ay Bagakay, Timbo, Bikas-Bikas po, Libas, Tungib-Lipata, at Bagtingon.
Yung yuok po ay waiting pa ng resulta sa RT-PCR. Sa bayan po ng Torrijos, 3 po yung positive. Ano po? Dampulan, Tigwi at Sibuyaw. Sa Buwak po, ang nakitaan pong positive ay Duyay, Tugos, Mainit, Bamban. Ano po? So meron po tayong 5 sa Buwak. At yung Agumay-Mayan po ay waiting pa ang resulta. Sa Gasan po ay Tapuyan po ay positive. Ang awaiting result po ng RT-PCR ay Kabugaw at Bugnuyan. At pati po Barangay 1 ay may nakitaan pong mga namamatay na baboy. So, awaiting result po ng RT-PCR. Dito po sa bayan ng Santa Cruz, ang Baliis po ay positive, Tawiran po ay positive, Taytay po ay positive. Yung Bagong Silang po ay awaiting result. Yung Aturan po ay negative. Ano po? Hindi po siya nasa red zone. So, ganyan po ang sitwasyon sa ating problema sa COVID. At ito po ang regulasyon dyan. Yung pong mga baboy doon sa loob ng mga nabanggit ko pong mga barangay. Ano po? Ulitin ko lang po. Binabista, Bagakay, Timbo, Bikas-Bikas, Libas, Tungiblipata at Bagtingon. At pati po yung Yuok. Bawal po maglabas ng baboy doon. Hindi po pwedeng ibenta o ilabas sa mga kanya-kanyang barangay, papunta sa ibang barangay. At sa Torrijos po ay Dampulan, Tigwi at Sibuyaw, ganun din po, hindi po pwedeng ilabas ang baboy sa kateritoryo po ng mga naturang barangay. Dito po sa town of Buwak ay ulit Duyay, Tugos, Baligasan, Mainit, Bamban, at pati po yung Agumay-Mayan ay awaiting result. Gasan ho ay Kabugaw, waiting, Bugnuyan, waiting, Barangay 1, waiting. Ang positive lang po ay yung Tapuyan. At yung town po ng Santa Cruz, Baliis, Tawiran, Taytay. Yung Bagong Silang ho ay waiting. At yung Aturan po ay negative. Ano po? So ulitin po natin, sa mga barangay na yan ay hindi po pwede maglabas ng baboy at magbenta. Ano po? At ang nandyan po ay yung team ng Bureau of Animal Industry. 21 days na po sila rito. Marami po silang kasama. Halos mga 20 ho yata yung tao nila. At sila po ang nagpapatupad ng anong dapat gawin sa mga baboy. May tinamaan po ng ASF at yung pong nasa loob ng 500-meter radius. Dati nga po ang regulasyon ay 1 kilometer. Ngayon po ay binabaan na at 500-meter radius. Ano ho? Paikot ho yun, 500 meters. So, doon ho sa mga barangay na hindi ko nabanggit, ano ho? Yung ibang barangay sa Binabista, Torrijos, Gasan at Santa Cruz na wala pong merong ASF o wala pong mga namamatay ay pwede pong magbenta provided nasa loob lang po ng bayan ng kanilang bayan. Kailangan po sa slaughterhouse, public slaughterhouse, papa-slaughter. Hindi po pwede yung sa barangay na butchering ay bawal ho yun. Bawal ho yun. Hindi po pwede magpakatay yung sa loob ng barangay na wala man pong mga meat inspectors. Ano po? So, masama po yun. Anyway, so ganun ang regulasyon nating nilabas, EO 37. At ayun naman pong mga gusto magbenta sa mga traders, pwede ho yun na magbenta ho ng baboy papunta ho sa NCR. Yan ho ay sa regulasyon ho ng BAI at saka DA. At yan din po nakaloob doon sa aking Executive Order 37-2021 at sinasaad po doon na
yung mga baboy po doon sa mga barangays na hindi listed po doon sa mga positive or awaiting result ay pwede hong ibenta papuntang National Capital Region. Kailangan lang po ay magkaroon ng testing yung mga baboy bago ilabas sa Marinduque. Ganun ho ang utos at direktiba ng Bureau of Animal Industry na siya pong mga eksperto sa bagay na yan. Ngayon po, alam nyo naman po, malapit na po ang halalan sa 1 taon. So, alam nyo po, marami pong mga intriga, mga istorya, at atin pong gustong i-discuss ay yung paninira po kay Governor Presby na kasi ho ay nagkaroon po tayo ng dispersal ng baboy. Ano ho? Yan ay programa rin ng provincial government. At nangyari po yan noong Mayo, Mayo 2021. So sinasabi daw po yung mga baboy na binili ng ating provincial government, yan po yung nagdaan sa bidding, ay galing po sa labas at yung mga baboy na yun na galing sa labas ang nagdala ng ASF. Mga babayan, hindi po totoo ito. Talaga pong walang base at walang katotohanan. Ano po? Yung pong ating mga baboy na pinamigay sa livestock dispersal, ayan po ay binili ng winning bidder si Mr. Marquez sa loob ng Santa Cruz, Torrijos at Buenavista. Kaya hindi po totoo na galing yung baboy sa labas. Bawal na bawal po yun dahil ako nga po ang gumawa ng executive order na bawal po magpasok ng mga baboy galing sa labas para po maprotektahan ng ASF. Pangalawa ho ay in-inspection po yung mga baboy na yan bago ho ipinamigay at in-inspection po yan ng ating provincial veterinarian at para po masiguro na wala po silang sakit. Ang sitwasyon pa ho dyan ay yung Mayo po yung ating pamimigay. Kaya alam niyo po yung incubation period na dito po ay galing sa pagpapaliwanag at pag-uulat ng nila Dr. Christian Dakigan at Dr. Ermin Ermitanyo. Ang incubation period po ng ASF ay 4th day to 19th day simula po ng pagkahawa. Ano po? So katulad nga po noon, kung nahawa po yung baboy ng June 1, ano po, itong simptomas ng ASF ay lalabas na po yan simula sa ika-4 na araw ng hawahan hanggang 19th day. Kaya po kung Mayo natin na ipakalat yan, itong ating mga pinamigay sa livestock dispersal program ay dapat lumabas na po yan sa Hunyo. Nung Hunyo ng 2021 dahil 19 days lang ho para makita yung hawahan, yung simptomas. At yan pong mga simptomas na yan ay yung pong mga patsi-patsi po na pula o bluish na purple na daan po sa katawan ng baboy. At matamlay po siya, ayaw kumain. At kasama rin dyan po ay yung pong mata niya ay parang nagluluha o may lumalabas pong fluid at yung kanyang pong bunganga minsan ho ay may bula. So ganyan po mga simptomas. Ang mangyayari ho doon ay lalabas ho yun sa loob ng 19 days. Mayo pa ho namin pinakalat ho yun at pinamigay sa ating mga kabaryo. Pumutok ho yung ASF ay Oktubre na. So, hindi ho yan galing sa mga baboy na pinamigay po ng provincial government. No? Kasi po, 19 days lang, Hunyo ho, dapat ay lumabas ang simptomas, pero wala naman ho kaming na-report na naging ASF sa aming mga baboy. Ayan. So, ganyan ho ang sitwasyon, no? Hindi po totoo yung pinapakalat ng aking mga kalaban at yung mga naninira na yung baboy na
pinabigay po namin sa livestock dispersal ay nanggaling doon ng ASF. Wala pong katotohanan yon at talaga pong simpleng puro paninira. Actually nga ho ay talaga namang ang dami kong paninira at puro paninira na lang na wala namang katotohanan at walang pinagbabasihan. Well, sa ngayon po, I hope naliwanagan nyo na po itong sitwasyon dito sa ASF. Mga babayan, ngayon po ay yung mga sinamampalad naman na nagkaroong ASF yung kanilang mga baboy at pinapatay po ng Bureau of Animal Industry, ay meron na po kami hinahandang financial assistance sa provincial government at si Speaker po ay magpapabigay din po ng financial assistance. At yung pong napatay, yung mga baboy ho na may ASF, yan ho ay bibigyan natin ng ibang ninegosyo. Pwede po yan yung kambing na bigyan po kayo o kaya po yung native chicken. Pwede rin po yung kuneho. Yung kuneho ay ginagamit po nila diyan sa pampalit sa baboy at matibay sa ASF. At meron din yung mongkahe, yung mga chicken, yung mga chick po ng mga pansabong po na manok. Ay maganda pong negosyo yon. So, pari po natin inganyohin yung mga kababayan natin tinamaan ng ASF na magpalaki ho ng pansabong at madali po natin makakuha ng buyer. So, ganyan po ang sitwasyon dito sa ASF. Magtulungan po tayo kasi po pag hindi po tayo sumunod sa Bureau of Animal Industry, baka po lalong kumalat at lalo po maapektuhan itong ating buong lalawigan. Napakabigat pong mangyari yun, no? So, tulong-tulong po tayo at I hope ay bigyan niyo po ng magandang pangunawa itong mga nangyayari. Wala pong may gusto nito. Ang sabi mga po nung sila Dr. Dakigan at si Dr. Ermitanyo, yung virus daw po ay dumidikit po sa sa baro o sa t-shirt, pantalon o sa sapatos. Pag naipasok po din sa lugar na meron pong baboy, ay doon nasisimulang mahawahan yung baboy. O sinasabi po nila na may posibilidad na nakapagpuslit po na itago yung mga tusino o yan pong langgunisa o yung iba pong mga meat products na may ASF. Nakain po ng tao, tinapon po yung mga tira at napapunta po sa ating mga nagbababoy, at nagiging sagmaw ho o lagmaw, napahalo doon sa pagkain ng baboy, nakain ng baboy, at yun na nga ho, nagka-ASF na. So, ganyan po ang sitwasyon. At meron din po akong gustong i-anunsyo, mga kababayan, ay alam nyo po, ay nakausap ko po yung LTO chief, si Mr. Labaw. At yun na nga po ay may utos sa taas na hulihin po yung mga door-to-door na bumabiyahe sa loob ng Marinduque dahil po yung Moriones Transport ay nagpapailo ng complaint at na mga follow-up letters ay ang sinasabi po ay sila ay may prangkisa at yung mga door-to-door operator, door-to-door van operators po ay wala raw prangkisa. Kaya po merong nahuli po sa ating mga babayan na may door-to-door. So, pinapaalam po natin na delikado po kayong mahuli dahil wala daw kayong prangkisa. Siguro ay pag-usapan nyo kung paano mabuting paraan para kayo ay kumita pareho. Yung Moriones Transport po ang naghahayag ng mga sumbong. Kaya po nagkaroon ng hulihan. So, ating pong pag-aralan ng epekto naman sa mga pasahero nating kababayan, baka po masyadong mahihirapan naman dahil dyan sa ating gagawin po ng LTO na tuloy-tuloy daw ang paghuhuli ng door-to-door van. So, mag-usap-usap po, baka naman yung mga UB Express na siya nagre-reklamo ay tignan po kung paano po matutulungan yung ating mga kababayan na sasakay po sa labas ng Balanacan. Pagdating po sa Torrijos ay maghahanap pa po ng sasakyan papasok sa kanila kanya-kanyang bahay.
At baka naman masyadong mahal din ho yung singil, ay wag naman ho. So, ganyan po yung issue na yan at nililiwanag na po natin. Ano po, ang nagpaumpisa po ng hulihan ng door-to-door bans ay yung pong reklamo ng Moviones Transport Cooperative na hindi na daw sila kumikita dahil po ang dami-daming door-to-door bans. Great. At dahil po diretso yung sakay, wala na po natitira sa kanila sa kanilang kinikita. Yung complaint naman po dito sa Moriones Transport na narinig ko ay nag-iintay pa daw ng maraming pasahero bago tumakbo, lumakad. Ang problema noon, baka yung susunod na biyahe, yung iintay na pasahero, ang tagal nga naman kung nag-iintay noong pasahero. So yan ho, ay titignan ho natin kung paano natin maayos yung lahat. Pero ito ho, ang sinasabing may operation daw po ang LTFRB at LTO. Na yung pong hindi mga rehistrado na ganyan ay maaaring mahuli po. At naantaas po ng multa, halos 200,000. Ano ho, medyo masakit. So, pag-aralan po ng mga ating door-to-door na mga operators, ano ho, pag-aralan niyo po yung bagong direktiba ng LTO at ating pong pag-aralan, baka po kayo mahuli ay medyo masakit po sa bulsa dahil mahal po yung multa. Mangyayari po siguro dyan nga ay talagang ibababa na lang yung pasahero dyan sa sa Balanacan at lalabas ho at sasakay naman sa UB Express. Pag-aralan naman ho ng mga UB Express kung ano ang tamang gagawin nila para po hindi naman mahirapan sumakay na yung mga nakasakay sa kanila mula sa Balanacan. No? Pag-aralan mabuti yan at ayaw po natin na may napiperwisyo at gusto naman po natin lahat ay kung pwede mapagbigyan pero hindi naman po ubra talaga yon dahil may mga regulasyon. Yun nga lang ho ay siguruhin na yung mga pasahero po ng UB Express na siya nag-ooperate sa labas ng Balanacan ay matulungan po itong ating mga kababayan. So ganyan lang Rick, ganyan ang sitwasyon. Pwede na tayong humingi na mag-entertain ng callers. Okay po, at 2 minuto na po bago mag 5:00 ng magandang hapon. At doon po sa mga kanina pa nag-aabang at naghihintay po ng hudyat kung kailan sila maaaring tumawag. Ito na po ang inyo pong pagkakataon. Ang ating pong call at text hotline 0961-432-4436. Yan po ang inyo pong number na po pwede po ninyong i-dial para po kayo para po makausap ninyo ang ating minamahal na governor. Ayan. Kaya doon din po naman sa mga gusto namang mag-text, kanina pa po bukas ang ating text hotline 0961-432-4436. Tawag na po kayo at nakahanda po ang ating minamahal na governor. Natanggapin po ang inyong mga tawag at gagawin po niya ang kanyang makakaya kung halimbawang kung kinakailangan po ng agarang aksyon ang inyo pong mga concerns. Yan, meron tayong first caller. Sige, pasok na natin yan. Magandang hapon po. Sino po ito? Hello, Sunshine Grace, ayusin mo yung pakiayos ng natin, linya natin. Hindi pumapasok yung kanyang sige, hello. Ulita. At hello. Hello po. Ayun, kaya pala hindi pumapasok ay dahil sa malakas po ang inyo pong monitor. Pakihinai daw po yung radyo ninyo diyan. Hinai daw. Hinai po. Ayan. At ano pong pangalan, madam? Elizabeth Lamar po, taga-Aturan po. Elizabeth Liamar ng Lamar. Munting Aturan. Opo. Ng Barangay Aturan. Opo. Sige po, may atanong ka po kay Governor. Nasa kabilang linya po siya. Ang Gov, may atanong, magandang hapon po.
Magandang Kaya hapon tanong po. lang ako. Opo. Ang mahingi ko ba ako ng tulong sa inyo Opo. na yung burial punit nung biyanan ko ay hindi pa nadating. 2 taon na, 2 taon na po. Ano ho yung hindi dumarating? Burial. Burial assistance. Opo. Ano yung pangalan nung yung biyanan nyo ho, yung Yumao? Rogelio Lamar. Rogelio Lamar. O, sige, saan ho kayo nag-file ng claim? Sa Buwak po. Sa Buwak? Munisipyo ho ng Buwak? Sa ISIS po sa Buwak. SSS. SSS po yung sabi ko. Oo. O sige ho, pinalakad ko ho yata yan kay Dran Rebe ho. Ating patatawagan kayo ho kung ano na nangyari ha. Sige ho. Nakabalik po kami doon. Ano po yun? Naka-25 na po kami. Pinababalik-balik ho kayo? Opo. Kaya nga ho, patitignan muna at kakausapin muna natin yung SSS office dito at malaman kung ano yung problema. Ano ba ang sabing problema? Ano nga ho ang sabing problema? Naipasa na po sa kanila. Tapos pinalo up ko po nung isang araw. Sabi ay si nanay ay hindi pa raw po nagpasa. Ay naipasa na po yun bago si nanay makumatos. Nakumatos na po yung nag-aantay ng burial ng asawa. Nagkumatos na rin. Hindi po. Opo. Kaya ina-follow up ko. Ay, buhay pa buhay gusto pong makuha min lang. Sige po. At napapupunta ko bukas sa SSS ho. Nandiyan naman yung telepono mo. Sige po, kay Elizabeth. Salamat po. Sige po, maraming salamat po. Okay po, Madam Elizabeth, maraming salamat ng barangay ng Aturan. Ayan, ano ha? Yan po ang ating first caller. At tayo mo, yun, meron naman dumating na tawag. Ayun, nawala. Dahil nawala, naputol po yung pangalawang caller, ay digit-igabasa muna na rin mga text. Magandang hapon po, Go. Pwede po baga kami makahiram sa Presby Cares na halagang 50,000 pesos, apuhunanin lamang po sa pagtatanim. Wala na po kaming baboy. Magkano naman po ang hulog noon? Tanong ko lang din po kung meron pa po bang makukuhang ayuda ang nasira ang palayan ng bagyong Kinta at Trolley. Wala po kaming naani. Ayan, yan po ay mula kay Mercedita, Canada. Mercedita, Canada. Opo. Ano daw barangay yan, Karik? Ay, hindi po nabanggit kung anong barangay ere. Parang, Nandiyan naman ang cellphone. opo, may cellphone naman po dito. Anyway, Mercedita, pwede naman ho namin kayong tulungan dyan sa Presby Cares, 50,000. Marami na ho tayong nabigyan yan. Papatawagin ko ho yung ating hepe ng peso, si Alma Timtiman sa inyo, para po kayo matulungan. Ano? At yung sa ayuda, ay may bibigay ho tayong ayuda dyan ng provincial government. Ay mga 5,000 ho ang ibibigay doon sa mga namatayan ho ng baboy. Ho? Si Speaker ay magbibigay din ho ng cash. So may cash din ho ibibigay. Tapos yung Department of Agriculture po ay tutulong po sila sa pagbigay ng ibang livestock na palalakihin, ano, para makapabangon po kayo dyan sa nangyari na ASF. So, ganyan po ang ating gagawin at maasa po kayo na tutulong naman po tayo. Ano po? At yun na nga po, yung Presby Cares ay okay po yun. Yung ayuda naman ay meron po. At ito nga Presby Cares, ang tulong din po sa ating mga kababayan na medyo tinamaan po ng ASF. Oh? So, ganyan po, huwag po kayong mag-alala at may biyaya po talaga ibibigay o suporta para sa ating mga kababayan na tinamaan ng ASF. Okay po, ayan. Okay, meron tayong caller, si Sir Randolph
Ramos. Magandang hapon, sir. Oo, mahina yung audio niya. Ayan. Hello. Yun. Kaya ho hindi pumapasok malakas yung pong feedback. Ay, patay mo na yung radyo. Opo, patay daw po muna yung. Huwag mo nga patayin, baka makalimutan mo buhayin. Oo. Hinaan lang po. Ayan. Okay na po? Okay na po. Ayan, opo. Taga saan po ikaw, Sir Randolph? Nagkawad po ng Kamandugan po, sir. Taga? Kamandugan po. Kamandugan. Okay. Gusto po pong makausap si Gob, ano? Nasa kabilang linya po siya. Sige po. Yang Gob, magandang hapon po. Ano po, Randolph, ano yung may paglilingkod? Mayroon lang po kong asing ang tulong sa iyo para gusto po. Magana ko po nakakasail po ngayon sa Damian Hospital sa Buwak po. Nasa Buwak Hospital yung pasyente. Si Arlene Rodelas. Ano po ang pangalan? Arlene Rodelas po. Nahingi daw po siya ng financial assistance po. Ay, nakadalawang... Arlene? Ano ang apelyido, Randolph? Ano ang apelyido? Rodelas po. Arlene Rodelas. At Galing po siya ng Lucena po, ay binalik ko po sa ospital po ng Buwak po. Ay, nandiyan po sa provincial, nasa provincial hospital na ho. Opo. Ang sakit, ang kwan po niya, ang sakit po ay nalalaki daw po ang puso at saka tiyan po. Lumalaki ang puso. Opo. Pati tiyan. O sige po, patitingnan ko po kay Dr. Saratan bukas. So, at tiyatin na para mapabigyan ho ng medical assistance. So, sige ho, lista ko ng pangalan, Arlene Rodela. So, at sabi niyo lumalaki ang puso at pati tiyan ay lumalaki rin. Opo. Sige po, Randolph. Sige po. Kaano-ano niyo ba to si Arlene? Yung kamag-anak ko po, tusok po siya. Kamag-anak nyo. O, sige po. Matignan po bukas. Okay po. Maraming salamat po, Gob. Okay po. Salamat po. Okay, Randolph, maraming salamat. Okay. Ito naman po ay post ng ating FB Live viewer, si Raquel Reniedo. Ang sabi niya, wala naman pong biyahe mula Maynila hanggang Lucena, maliban sa door-to-door, kaya doon po talaga masakay ang mga pasahero. Baka po pwede ninyong bigyan ng oportunidad ang mga may van na makakuha ng prangkisa. Hassle din po magpalipat-lipat ng sasakyan, lalo na kung bakuot na o marami silang daladalahan. Tama po yun eh. Yun nga po ang sinasabi ko dun sa mga Moriones na UB Express eh. Yan ho ang malamang na mangyayari. Yung ating po mga kababayan na may dalang bagahe ay baka sa terminal ho dadalhin ng ating UB Express. Pagkatapos ho doon, baka wala nang masakyan. Papunta naman sa bahay. Ay tsaka magagastosan ho ng malaki. Kaya lang reasonable din yung fare, para naman kung kukuha po sila ng additional na sasakyan, sigurado pong sasakay pa sila mula terminal papunta sa bahay. Talagang malaking problema ho yun. Ito naman po kasi mga door-to-door na ito, alam nyo sa prangkisa ho, sa LTFRB, sa aking pagkaalam, ay kailangan hong specific yung ruta. Nagsisimula ko yun sa isang lugar, papalagay nyo sa Balanacan, at papunta sa poblasyon ng Torrijos. Ganun lang ho ang linya niyan kaya ho yung door-to-door ay walang prangkisa at palagay ko hindi pa nabibigyan. Kaya ho yan ang policy ng LTFRB. Bawal ho yung ating door-to-door na kung saan pumupunta. Wala hong fixed na ruta. Yan yung Certificate of Public Convenience na ini-issue ho ng LTF. Ano po? So, yan po ang problema ng door-to-door. Hindi ho talaga magkakaroon ng solusyon
kahit po sila mag-apply ng prangkisa, sa tingin ko po ay hindi po sila mabibigyan ng prangkisa kung hindi po nila sasabihin kung hanggang saan po yung ruta nila. Mga door-to-door vans na operator at pati po yung Moriones Transport Cooperative. Ano? O sige ho, ganun ho mangyayari. Okay po. Ayan, okay. Meron tayong caller si Juliet Pareño ng Banahaw. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Sige po. Gob. Hello po. Opo, magandang hapon ho. Magandang hapon po, Gob. Opo. Gapasalamat po ako at yung pong hiniling ko sa inyong wheelchair ay nakuha ko na po ng Lunes. Nakakabuti po. Sinabi ko naman po mabibigyan kayo eh. Opo, mabuti naman po. Opo, kaya po ako'y nagapasalamat. Kung po sana ay personal po sana kung magapasalamat sa inyo, no? Pumunta kayo dito sa Banahaw. Madami po na ako. Okay lang po yun, ma'am. Okay lang ka, Juliet. Basta kung makatulong, nakakasaya naman ho at nagagamit yung wheelchair at hindi ho na ihihirapan yung inyong kasama ho dyan sa bahay. Okay lang ho yun. Salamat ho at makaasa po kayo ng mga tulong. Yan po. Salamat po. Ayan, okay po. Maraming salamat ko ka Juliet Pareño ng Banahaw. Ayan. Meron pa pong isang text dito. Gob, tanong ko lamang po kung ano na po ang status ng ayuda sa mga coconut farmers. April pa po kami nag-submit ng requirements. Salamat po. Tatanong po natin kay UDP. Katatapos lang po naman ng development plan ng ating PC. At alamin po natin, yung alam mo, talagang pong bibigyan po itong mga coconut farmers, basta po nakarehistro. Kaya po sinasabi po at nag-expire na po yung date or period ng pag-rehistro at so habang kung yan lang po ito. Okay po, meron po. Hello, Joker D. ng Principal. Opo, Governor, ako'y personal lang po magpapasalamat po sa iyo sapagkat nung last time po, nag-request po kami sa iyo po sa inyong programa ng TCP dahil po ang aming pong pamilya po ay dumanas po ng matitinding pagsubok na wala po yung aming ama. So ang aming pong nanay din na po namin sa Cebu. So bigyan po kami ng TCP at lang kami po ay hanga po sa inyong tanggapan na kahit po Sunday at lang po tinawagan kami at sa pamagitan po ng programa po ng Governor. Kaya maraming salamat po, Governor, sa inyo pong assistance sa aming pong pamilya. Sa ngalan po ng aming pong tatay na wala na. Siyempre sa aming pong nanay po na nito po ngayon sa Marinduque po, Governor. Opo, welcome. Sa buhay. Naman po. Meron din po kaming request po sana by December po kasi po hindi pa po complete heal po yung aming pong nanay. Meron po kaming travel po sana by December po papunta po ng Cebu kasi hindi pa po siya, kumbaga po nasa healing process pa po kami. Baka po kami pwede pa ulit makapag-request po kami ng TCP by the second week po ng December. Opo. Ito yan makaasa po kayo. Opo.
Okay, no? Okay, maraming Opo. salamat po, Governor Presby, at God bless po at hangat po namin ang inyong pong matagal pa po sa serbisyo. Thank you po, God bless po, and kay Patrick at sa radyo natin. Salamat po, God bless. Okay, Salamat maraming... po, Kajoma. God bless also po. Yan, si Sir Jomar D. Yan. Okay, yan. Okay. Ito, sagutin muna natin itong caller bago tayo magbasa ng mga text questions. Yan, caller number ilan ito? Number 5. Oh, hello, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo, Mr. Rick Pialaga. Sir, magandang hapon. Ano pong pangalan ninyo, sir? Gilbert Pilaes po. Gilbert. Dito po sa Aturan. Okay po. Sige po, nasa kabilang linya po ka Gilbert si Gov. Governor, magandang hapon po. Gandang hapon po, Gilbert. Opo, ano po mga Gilbert po? Ako po yung dating tumawag noon para sa water tank po ng barangay namin para sa in case of emergency. Meron pong mga calamity, mga bagyo. Follow up ko lang po. Sige po, i-refer po natin ulit dito yung kay Engineer Mercene. Pero ano klaseng water tank ba ho yung sinasabi niyo ho dito? At dahil ho ay baka kailangan itutunta ho yan sa background, Governor, no? Kasi pag bumabagyo po, nasisira po kasi yung mga ng source ng water namin. So wala po kaming mapagkunan ng emergency kaagad na tubig. Kung meron ho sana kaming water tank na pwede rin hong improvise, mas maganda pa nga ho sana yung simento kasi hindi ho basta-basta masisira kaagad. So pwede kong lagyan ng mga potable water na pwede namin magamit pagkalipas ho ng bagyo. Meron pang emergency na mapagkukunan. Ano tayo i-refer ko para matignan ho ng ating engineer ho dyan, si Engineer Revilla ho. Kasi water tank ho yan kailangan tignan din ho natin saan ilalagay, ano yung specification. Yung water tank naman ho, may nabibili na ho yan malalaki yung best tank Yung ikarga patingnan ho natin kay sa kapitan nyo dyan, kay Kapitan Pantoja, Francisco po. Hindi ho ako nakapit. Belated happy birthday at talagang very I wish you Pinapatanong yung shahing ko kasi ito ay sa mga side ho ng mga kinto. Baka daw ho sila isa sa mga kamag-anak ninyo. Kasi itong Maura Quinto ko, meron kong kapatid dito sa Torrejos. Hello, sir? Quinto. Si Felicitas Pedro ay best friend ho ni Baby Quinto. Tapos ito pong Maura Quinto, ito ho talaga ang mga original na Quinto. Nagkaroon ho ito ng mga anak. Ito ho ay isa ho doon yung mother ko. At nung nabubuhay pa ho yung mother ko, lagi niyang binabanggit, Lorna Quinto. Pinsang buho daw po niya. Test po, pero dati po siya ay, ang kanyang mother po ay Maura Quinto. Di nakapag-asawa po yung si Maura, napalitan po yung Quinto ng Colyantes. Di yung mother ko rin po ay naging Colyantes na. Di nakapag-asawa yung mother ko ng Pilaes. Kaya ako na ho yung parang na po kami ni Lord Alan parang second cousin na ho kami. Medical problem na isasangguni dun sa party list ni Lord Alan, pwede mo bang natin pag-usapan? At naman yun dyan
Diwan nyo na lang ho yung cellphone nyo dyan kay Karik, ha? Aha. Ito yung Ito ginagamit mag-anak ko. kayo ng speaker. Ito po yung ginagamit kong cellphone. Dito nyo po ako sana pwedeng makontak at gusto ko rin sanang pinsang buo ng mother ko. Ayun na ang bili ng mother ko bago ako mamatay. Mahanap daw po yung mga kamag-anak. O sige ho, at makausap din kahit sa telepono. Na. Sir Gilbert, narito na po. Kinuha na namin itong office po ni Governor. Ano po? Okay. Salamat. Karik, sandali. Nine 948 31. Okay. Ipasok na natin yung susunod na caller. Sunshine Grace. Okay. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, ano pong pangalan? Hindi ko na po babanggitin. Taga saan po ikaw, sir? Isang processes sila po. Oho. Hindi ko na babanggitin kung anong barangay. Sige po, sige po. Nasa kabilang linya po si Gob. Gob, magandang hapon po. Sige po, ano pong pangalan? Walang pangalan. Sige ho, magbabanggit po kayo. Magandang hapon po. Opo, dalangin ko po na, at dalangin ko po na sana'y lagi sa inyo ang mga pagpapala ng Panginoon. Salamat po. Opo. At happy birthday, belated happy birthday po kay Congressman. Salamat po. Sige, papahatid ko ho yung inyong pagbati. Opo, ay Gob. Bali po Opo. ako po isang senior citizen na Opo. nagbabalak lumos ng Maynila at Opo. sasakay sa door to door. Ang problema Opo. po ay hindi po nagbibigay ng 20% discount ang mga driver ng door to door sa mga senior. Hindi po pwede yun. Hindi po Dapat po nagbibigay sila. dapat hindi po bagay dapat ay kaming mga senior ay bigyan ng diskwento. Tama po yun. Nakalagay yun sa batas yun. Kaya yung sasabihin mo natin dito sa mga door-to-door operator na kailangan mo sila magbigay ng discount at yan yung sa batas. Kaya yung papatupad natin. Papasabi mo natin. Opo, dapat po ay kaming mga senior ay bigyan ng 20% discount dahil yan po naman ay nasa batas. Tama po yun. Ay, Opo, sige. Papasabi ko po dun sa mga door-to-door operators. Opo. Tama ko kayo nabigyan. Sige, papatupad natin yan. Huwag ko kayo magkalaya. Maraming salamat po at belated happy birthday ulit kay Speaker. Opo, makakata po kayo. Ingat po kayo, Gob, and God bless. Opo, salamat po. Opo, thank you po. Okay po, marami pong salamat. Okay, text naman tayo. Okay, salamat po. Salamat. Ayan, okay. Gob, akala ko po ay lifted na ang antigen sa biyaherong balikan lamang. Bakit po nung lumuwas kami ay inahingan po kami ng antigen sa Talaw-Talaw ay balikan lang po kami. Ang sabi mo po man din ay hindi na magpa-antigen kapag balikan lang. Wag lang lalagpas ng 3 days. Salamat po. Tama po yun. Ano yung pangalan nyo? Tama, correct po yun. Kung sakali kayong ni-require, hindi ho yun alinsunod sa ating nilabas. At sasabihin din ho namin yung stop doon. Na sundin yan. Pag lumabas kayo at within 3 days bumalik, wala akong antigen. Tama ho yun. Sige ho, papasabihin ho natin yung personal doon sa Talaw-Talaw. Okay po. Pero para ho yatang kahit na after 3 days, lalo na kapag fully vaccinated na taga rito, wala nang i-require na antigen test, ano po?
Tama. Kung fully vaccinated, yung hindi vaccinated, yun yung within 3 days, kailangan bumalik. Pag beyond 3 days, ay mag-antigen na ho, yung hindi vaccinated. Tama yun, no? Okay po. Okay, meron tayong caller. Hello. Ay, nag-aalboroto itong ating... Hello. Hello, magandang hapon po. Opo. Ano po ang inyong pangalan? Sir, huwag ko na munang banggitin pangalan ko. Sige po, sige po. Lang ako tungkol doon sa door-to-door kasi kami matagal nang pinatawag ni Congressman yan tungkol sa pangkisan ng door-to-door. Opo. Ano ang posisyon niyo ho dyan? Sir, kami po, nung pong kami pinatawag sa Kongreso ni Congressman mismo, kara po namin sila Secretary Delgra at saka po ang taga DOTR. Ang binibigay lang po talaga para sa door-to-door na ban ay 60 kilometers lang po. Binibigyan po kami noon, kung papayag kami, ay simula San Pablo hanggang Marinduque o San Pablo, Maynila. Pero yun po talaga ang order kasi pinipilot po talaga ni Congressman yan na mabigyan ng prangkisa tayo. Kasi po, nahihirapan po, kagaya ng mga senior, nahihirapan magpalipat-lipat sa sa bus. Ay, hindi po talaga sila pumayag si Secretary Delgra po mismo. Kaya po, wala pong approval. Talaga pong walang linya yan. Totoo lang po. Ako po ay meron din po akong ban. Ay, wala rin po nangyari nga ni. Kasi po, paliwanag po talaga sa amin, si Congressman nag-apilit na maigi na mabigyan kami ng prangkisa, ay wala po talaga. Hindi pumayag ang DOTR at saka LGFAB. Kaya po walang mangyayari po dyan. Kami po ay taharap na. Inapili po ni Congressman yan. Ay talaga pong wala pong nangyari sa amin dyan. Mismo sa opisina po niya doon sa Kongreso, kami po ay humarap doon. Kaya po talagang mapapatunayan ko na wala po talagang prangkisa. Kulurong po lahat na iba na ko, hindi ko na inabiyahe. Kaya dahil alam ko po kung paano ang multa, 300,000 tapos sa impound ka pa sa Tarlac. Talaga pong wala po. Opo, tama po talaga. Opo. Ano dyan, nakatingin ko si John ay yung point to point dyan fix ho yung ruta niyan Opo. Kailangan na magagaling sa isang lugar at doon din sa isang lugar na yun dadating yung kanyang destinasyon. Kailangan ho ganun di ba? Gusto naman ho natin kayong tulungan lahat. At kailangan may prangkisa rin ho yung door to door. Kaya lang ho, ang tingin ko kasi ano po yun? Talaga po nakapilit kami noon na hello po. Oo, sige, tuloy nyo, naririnig ko ho. Talaga po kami nag-apilit noon dyan at kami mismo nga sa opisina ni Congressman pumunta kami, harap namin ng DOTR, LTFRB, ay talaga pong nagabigay ng prangkisa 60 kilometers sa ban. Bus ang inabigyan ng mahaba ang biyahe. Tama ho. Kaya po wala po talaga, kulurong po talaga lahat yan. Kahit po sila may tatak na membro sila ng kooperatiba, hanggang kooperatiba lang, pero wala siya ng linya. Yun na nga ho. Tama yung sinabi nyo, hindi ho pwede yung operation na kahit saan pwede pumunta sige ho, at buti na ipaliwanag nyo ho yan at maintindihan. Ano ho? Alam po ni Congressman yan at kasi Congressman po mismo nagtatawag sa amin dyan. Sige ho, at mabuti na ipaliwanag nyo at narinig naman ng ating mga kababayan dyan. Sana po naiintindihan ng mga kababayan natin. Sige po, salamat po sa paliwanag. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, salamat po. Ayan. Okay, sandali text question muna tayo. Gob, mababa na po ang bilang ng active case. Tanong ko lamang po, kailan po ba ninyo payagan na mag-basketball? Hintayin nyo lang po itong December 1. At yan ho naman magluluwag na ho sa level 1, then level 2. At nabanggit ko nga ako kanina, nagbasa ho ako ng mga activities na pwede.
Ang importante ho to, mga kababayan at yung mga nakikinig dyan, pag mataas na ho yung vaccination rate natin, ay pwede na ho natin luwagan yan. Alam nyo man yung basketball ay halos parang contact sports ho, dikitan ho yan eh. Pero nga, kung fully vaccinated naman ho, ay palagay ko iaalo ko na ho yan. Kung lahat ho yung maglalaro ay fully vaccinated, pwede na ho kayo basketball kasi nga may protection na ho. So yan ho, pakinggan nyo, sinabi na ho natin, yung hindi ho bakunado ay magpabakuna na para ho magkaroon ng mga pribilehiyo. Sinabi ko na nga po di sa mga ugnayan, sa mga ating mga kabaryo, na yung pong fully vaccinated ang iaalaw po natin sa loob ng mga restaurant, mga supermarket, grocery, at yung mga restaurant, ganyan po. Yan pong mga ganyang sports na medyo meron naman pong contact talaga yan dahil di wala na hong bantayan, di puro jump shot ho nangyari dyan. Kung lahat naman po ating mga bakunado, lahat yung maglalaro at may vaccination card, alaw ko ho yan. So magpabakuna na ho kayo. Tama ho yun. Okay po. Meron po tayong caller, si Chari, si Ma'am Chari Rico Hermoso ng Lapu-Lapu. Hello, magandang hapon po, ma'am. Hello po. Reforma po, hindi Chari Reforma, sorry po. Okay, nasa kabilang linya po si Gob, Ma'am Chari. Okay po. Good afternoon po, Gob. Good afternoon po. Hi, Gob. Opo. Gustong iparating about dun sa ayuda na nangyari dito sa Barangay Lapu-Lapu. Opo. Dito po sa sa Sitio 7 po, wala pong kumbaga po, 10 tao lang daw ang nakakuha ng buo na yung kumbaga isang bag po, 10 tao lang daw po ang nakakuha. Ano po yung nakuha? Ano po yung nakuha? Ayuda? Yung ayuda o? Ano po, yung bigas po na binigay ninyo nung nakaraang araw. Ilan ho nabigyan? Ilan daw ho? Lapu-Lapu po, dito sa Sitio 7. Pero ilan ho nabigyan? Dito po sa Sitio 7 is 10 tao na yung isang bag po lamang ang nakuha. Ang aking concern lamang po, Gob, ay sinabihan po kami 8 o'clock in the morning, pinapunta na po kami sa Barangay Lapu-Lapu. Ngayon, sa barangay hall ng Lapu-Lapu. Opo. Ngayon po, pumunta na po kami ng barangay hall. Nagpirma na po kami doon. Dumating po ang, kumbaga po ay 8 o'clock pumunta. Antay na po kami hanggang 12 in the afternoon, 12, wala pa po kong inabigay sa amin. Pinauwi po muna kami at kain daw po muna kami, tapos pinabalik ulit. Balik po ulit kami, pinaano ko na po yung anak ko dahil kailangan ko rin po naman maghanap buhay. Alas 4 po ng hapon, umuwi ang anak ko, wala pong dala. Wala pong bit-bit. Sige po, Aling Terry, dadala na lang po kayo at alam naman po yung number nyo, At patitingnan din ko po yung mga hindi nabigyan at para mabigyan. Sige, Hello po, Gob. Ang amin lang po kasi ang tagal po namin nag-antay tapos dapat po sinabi nila na hindi mabibigyan lahat para hindi naman po nasayang isang buong araw namin doon na sa pag-antay. Sige po, at patitingnan ko po yung insidente, at para hindi maulit. At pasensya na kung may ganyan. Sige, pabibigyan mo natin. Sige, salamat po. Aling Terry, thank you po. Thank you po. Okay po, Ma'am Chari, magandang hapon. Maraming salamat. Gob, napakalayo po ng lugar namin mula sa slaughterhouse. Kung sakali pong magkatay kami at hindi naman po yun pambenta kundi pansarili lamang, pwede po bang hindi na namin dalhin sa slaughterhouse? Bawal po yun Bawal po yung backyard na butchering. Kasi dyan do nangyayari daw yung ASF. Kasi hindi na i-inspection noong meat inspector. Kaya lalo nagkakaproblema. Kaya hindi pwede yun Although pinag-aaralan ni Governor, ako nga po, na kung pwedeng pumunta yung meat inspector doon sa lugar, sa mga barangay-barangay, siguro may schedule
At matignan ho yung baboy doon at naintindihan ko naman po yung nagsabi, nag-text, baka ho ang laki naman ng gasto sa pamasahe din, nagtitipid. Ano ho? Sige ho, at titignan natin kung ano magandang arrangement at para ho hindi naman magastusan yung ating mga kabaryo. Pero yung backyard butchering, yung kinakatay ho sa barangay, bawal na bawal ho yun. Ang sabi ho ng mga veterinarya, eksperto sa Bureau of Animal Industry, diyan daw ho nagsisimula yung ASF na hindi na ho natitignan, patamlay na o may sakit, kinakatay pa ho at binibenta. Pati ho, di ho kakain nun, delikado. O sige ho, ang magandang paraan dyan baka magpadala tayo ng mga meat inspector, may schedule, para ho matignan doon. O sige ho. Okay po, meron po tayong caller. Ayan, hindi ayaw po niya magpakilala. Okay, hello, magandang hapon po. Hello po. Yes po, ano po? Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Ang atang ko lang po, aring problema ng matatanda. Ano yung problema ng matatanda? Baka senior citizen. Sa akin, nagpatawag po, gawa ng mga pinumba ng meral ko ng mga punong kahoy. Ano nangyari? Natumba ang punong kahoy? Pinumba po ng meral ko. Dahil kung paano gusto nilang ipalaghari. Ano po bagay na patanong ko kung pinarmit ang bago ibuhal ng meral ko? Yung marel ko ho ay talagang puputol ng puno kung sakali ho na yan malapit sa transmission line. Kasi ho may batas ho dyan na pag ho yung sanga ay tatama sa transmission line ay pwede ho nilang putulin. Pero kailangan i-notify ho yung may-ari. Opo. Ang problema po nga ni Apo Hapabaga naman ng permit ari na rin matatanda raw na rin. Ay bubulok na rin matagal na ay wala silang pamasahe. Oo, pinapaputol sa matanda yung puno. Wala ko silang pamasahe. Hindi po, apalaghari na nila pang sarili, pambahay nila. Opo. Ganito hindi po power suhin gawa ng kailangan ng picture, kung ano-ano pa. Ay nung putulin na rin tanim nila at Ginilin. Ay paano? Sige ho, ibigay niyo yung pangalan ng may-ari ng puno. Ano ang pangalan may-ari ho? Ay paparuunin na lang po muna kay Kapitan kung ano ari at kung pwedeng putulin, gayatin. Saka po yung mga punong nyo. Sige ho, hindi nyo maibigay yung pangalan ng barangay nyo at saka may-ari ng puno. Kami ho, ay si Governor ho, ay pwedeng tumulong dyan kung permit lang ho. Kaya ako tinatanong ko ano yung pangalan ng may-ari para kami na ho kukuha ng permit para hindi ho magastosan. Kung ayaw nyo mag-asawa dyan, sabihin nyo lang kay Rick. Ibigay nyo kay Rick yung pangalan na matulungan. At saka yung address na may-ari ng puno. Tutulong ho tayo dyan. Wala akong problema yan. Yung isa po naman ay nadali naman ng bako. Ay di na wala nadali yung ho na kami? Bako po yung nag-away dining. Ng bako. Nag-bako sa tabi ng kalsada. Ay na wala naman yung kahoy niya. Waway dining ng kalsada. Ay na naman. Kunin niya na lang yung puno. Nabuhol na pala Ay yung iba po ay naari pa, hindi nabubulok na. Kaya yung matandang tawagi doon, niya tapos hindi maalam tumawag. Sige po. Tawag niyo kay Rick yung pangalan ho at saka yung telepono niyo para makontak at matulungan. Sige po. Sige po. I-text lang po ninyo yung barangay at yung pangalan po nung may-ari ng mga puno. Ano po? Para ma-forward po namin sa action officer ng Office of the Governor. Ano po? Okay, sige, salamat po. Okay. Sige po. Salamat okay. Text naman tayo. Nais ko pong ipahatid ang aking pasasalamat sa ating minamahal na Governor Velasco sa pagtulong sa amin para ma-release ang burial assistance ni Tatay. Nakuha na po namin, Governor. Maraming salamat po. Si Cora Almonte po ito. Paki-air po, Mr. Pielago, sabi po sa text.
Ayan. Sige po, welcome po at salamat at nakatulong po. Opo. Kailan daw po ibibigay ang kalahati ng bayad sa pagdole, Governor? Salamat po. Naitanong ko na po yan sa PJ Cortazar, yung hepe po dito sa Dole at inaayos na po yan. Maghintay-hintay lang po tayo at darating naman po sigurado yan. Ho? Okay po. At ayan, ang sabi po naman na rin isang nag-text, magandang hapon po, Gob. Ako po ay magpasalamat lamang. Ako po ay isang nakatanggap sa Presbycare. Salamat po sa napakabilis na pag-approve. Lalo na po kay Ma'am Beverly Rodil. Salamat po. Ayan, sabi po yan ang nag-text. Nakakatuwa naman po at nakakatulong tayo sa Presbycare. Kaya po yung ating mga kababayan po, alam nyo, mahirap ang negosyo. At wag ho kayong uutang dyan sa 5-6. Ang laki ho ng interest niyan. At pag hindi ko nakapagbayad, patong-patong ho yung penalty at surcharges. Dito na lang po kayo sa love loan natin o sa Presbycare. At napakagaan ho. Zero interest at saka after 1 year pa bago maghulog. Ano? Sige po, utang po tayo dyan sa Presbycare. Ayun, maganda po pala after 1 year pa bago maghulog. So, mapapakinabangan ng husto bago bayaran. Yun na lamang pong tubo ang ipambabayad po doon sa capital. Maganda po yun, ha? Dapat gayahin niya ng ibang microfinance. para lalo talagang makatulong din sila, ha? Okay, meron po, sino sila? Marites Pielago ba? Tsahin ko yata ito. Hello? Hello? Oo. Sandali ha, hello? Hello po? Ayun, oo. Hinay daw yung monitor mo dyan. Meron ka bang monitor dyan? Ito hello? Po, yan, taga Maniwaya po ito, Gob. Marites Pielago. Ayan, okay. Tsahin ko yan. Sige. Ano nga tanong mo kay Gob? Ay, tanong ko yung aming biyahe sa Quezon. Pwede na yung bumahe po. Ay nako, bakit mahina ang signal mo? Hindi magkaintindihan? Nasaan ka ba? Tanong ko yung nagpakuman sa ng dagat tayo. Hindi namin maintindihan. Gob, naintindihan mo ba siya? Hindi rin nga masyado kailan lakas-lakasan na kami yung boses. Oo. Opo. Lumabas ka ng bahay, siguro. Nandito ako, tabi na ng dagat. Wag lumayo ka sa dagat. Baka yan ang baka naka-speakerphone ka, kaya ganon. Hindi. Sige, try mo din naman. Try naming maintindihan. Sige nga. Okay. Sige. Hello po. Yon, mahilinaw na. Sige, nasa kabilang linya si Gob. Okay. Kung kailan po kami pwedeng makabiyahin ng Quezon? Babiyahe ho kayo sa Quezon. Opo. Pwede naman ho kayong bumiyahe sa Quezon. Gob, may lang ho rin kayo ng TCP. Gob, meron siyang Gob, meron kasi siyang pump boat na pampasahero. Yun ang ibig niya sabihin. Kami ho yung Okay. may mga yung mga passenger cargo na bangka na hindi mula po nung mag-pandemic hanggang ngayon hindi pa rin po kami makabiyahe. Wala hong permit yung pump boat nyo kaya hindi ho kayo makabiyahe. Tama ba? Kompleto. Siya namin galing Marina. Ang problema na ho, hindi mo kami nakaka-pick up ng pasahero sa Buyabod, papuntang Hingaluna, papuntang Katanawan. Kasi bawal pa daw po. Hindi ho kayo pinapakuha ng pasahero sa Buyabod. At bawal pa daw. Pwede naman pumunta yun sa Quezon Pwede na ho yun. Hayaan papacheck ko ho yun dahil sa ating regulasyon. Sabi ho ng Coast Guard sa amin, wala pa daw binababa, wala pa daw utos sa kanila, pwede nang bumiyahe ng Hingaluna.
Santa Cruz po, na Santa Cruz, Katanakan. So, ang plano nyo, Aling Marites, ay magdala ho kayo ng pasahero mula Buyabod papuntang General Luna. Opo, Tama ho? may prangkis, may ano po talaga kami. May prangkisa talaga kami ng doon, biyahe namin doon. Oo. Sige, kakausapin ko yung Coast Guard. Kasi sa atin, pwede naman lumabas kayo doon at basta yung ating kababayan dito sa Santa Cruz ay merong travel coordination permit para pag bumalik siya, ayun ang gagamitin. Pwede yun wala naman kami pinagbabawal dyan Ayan nyo, tiki-clear namin sa Coast Guard Kasi kami sa tulpo nung mag-pandemic, wala na kami tayo. Ganun ba? Namin maniwaya to maniwaya kaya Buyabod. Sige po. Gusto ko sana namin makabiyahe kasi ang dami na namang napuntang guest dito sa Maniwaya. Ang guest gusto nila mag-commute lamang. Yung bisita nyo doon sa Maniwaya. Opo, Aling Marites, yung bisita nyo ba sa Maniwaya ay gusto rin pumunta sa Buyabod? Ganun ba yung tanong nyo rin, ho? Yung mga tourist ko na galing sa Quezon? Paano? Hindi ho. Ang mga galing Quezon mo, hanggang dito lang talaga sila sa Maniwaya Ano sabi nyo ulit, ho? Yung galing Quezon, mga turista na galing ng Manila, hindi naman po sila talaga na pupunta pa sila ng Santa Cruz. Hanggang dito lang talaga sila. Hanggang sa Maniwaya lang. Opo. Sige, yung biyahe po sana namin, balik na. Wala naman kung pagbabawas. Hindi ba, nakakausapin ko yung Coast Guard, baka hindi lang nila naintindihan siguro yung yung palakad. Sige Aling Marites, andyan naman yung telepono, tiyahin mo kayo at gagawin natin yung paraan, Opo, thank you po. Sige po, salamat po, ingat. Po. Salamat, thank you. Salamat. Ayan, okay. Isa pa pong text question. Magandang hapon po. Tanong ko lamang po kung hanggang kailan po ang pagpapapasok ng mga gustong umuwi ng mga Marinduqueño. Sa December po ba ay pwede makauwi para dyan magpasko? Si Mrs. Robles po ito ng Barangay Hupi, Santa Cruz, Marinduque. Sige po, ako'y tatawag po ng task force COVID na meeting at ating pong babalangkasin ulit yan kasi po maglilipat na tayo sa alert level system by December 1. Sige at malalaman nyo ho. Alam nyo ho, itong ating IATF ay binibigyan po ang ating mga local government units ng power din ho to issue reasonable regulations. Ang concern lang naman ho natin ay yung pagkalat ng COVID at kung marami na ho yung nabakunahan at tuloy-tuloy naman yung pagbabakuna ay mari na ho siguro tayo magluwag-luwag bandang December. So sige, antabayanan nyo lang ho yung ilalabas nating EO kasi ho by December 1 ay magbabago na ho yung ating sistema. Ganun lang muna ho at malalaman nyo ho. Okay po. Ayan, meron po tayong caller, ayaw magpakilala. Ayan, hello, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, nasa kabilang linya po si Gob. Opo, gusto ko lang pong tanong. Sige po. Hello po. Sige po, nandiyan po si Gob. Hello po. Opo, naririnig ko kayo. Sige po. Tatanong ko lang po kung paano sasabing iyo yung isang lote mong nabili. Ano po yun? Lote? Na? Nagbili ako ng lote. Paano mo sasabing sa iyo yan kung wala kang panghawakan? May bibilin ho kayong lote. Oo. Kailangan nyo hong tanungin doon sa nagbebenta, nasan ho yung titulo, kung may titulo, kung wala ho, ay hingin nyo yung tax declaration. Para mas mabuti ho, pa-certified true copy nyo.
Hello. Hindi ho napasukat. Pwede nyo rin hong pasukat dahil nga kasi yan alam niyo yung tax declaration. Kung tax declaration ho yan, walang technical description ho yan. Ayun ang gawin nyo, kumuha ho kayo ng surveyor para sigurado nyo ho kung ano yung kung ano talaga yung sukat. At usually ang bayaran ho dyan syempre per square meter. So tama ho yung mga tanong nyo, kailangan ho talaga na pasukat ho. Pakuha nyo muna yung titulo o tax declaration, para ho makita nyo. Tapos pasukat nyo sa geodetic engineer, para klaro yung boundary. At lalagyan ho dapat ng buhon yun para klaro ho yung boundary para pagdating ho ng panahon ay hindi kayo magkakaproblema, Okay, At nandiyan naman yung telepono nyo at mabibigay ko rin kay Rick ho yung telepono ni Atty. Fernandez at para makapagtanong lang ho kayo sa kanya para po mas masiguro nyo na safe yung kanyang bilihan at baka kayo po ay magkaroon ng problema, magrelease ho kayo ng pera, nagkakaproblema. Ito, bibigay ko na yung telepono ni ating legal officer, Atty. Fernandez, 0917-625-3176. Ayan diniretso ko na sa inyo para maturuan ho kayo, Ay, pakitig na lang po, sir. Pwede na lang sa cellphone. Sige i-text na sa inyo. Nakuha mo ba, Rick? I-text mo na sa iyo, Rick, ha? Opo, hindi ko po nakuha. Sige, mamaya na lang. I-text ko sa iyo. Okay po. Okay. Sige po, at-text po namin sa inyo, sir. Okay, sige. Salamat. Salamat po. Ayan, okay. Ang oras po natin ay 8 minuto na lamang bago mag 6:00. Magandang hapon po, Governor. Ako po si Filimon Acacio ng P.E. Morales. Ginugusto ko pong ilapit sa iyong programa ang matagal na namin problema dito sa aming barangay, Sitio P.E. Barangay Morales. Ang inumin tubig ay lubapong napakadumi kasi iisang pinagkukunan namin ng tubig. Sadya pong napakadumi na ngayon dito kinukuha ang pangligo at paglalaba ng mga damit. Dito rin po kinukuha ang pagluluto ng aming makakaing mga putahe. Siguro sa lawak at laki ng aming barangay kaya hindi na kami mapansin ng sanggunian. Sana hindi po sisihin ako ng barangay kapitan at mga kagawad ng barangay Morales. Samantalang sa bawat pagpupulong ng barangay ay ilaw at tubig ang hinihiling ko. Natupad na po ang ilaw, ngunit ang tubig ay wala pa rin hanggang ngayon. Salamat po. Filimon Acacio po ito. Saan sitio yan? Sitio PE daw po. Sitio PE. Barangay... po. PE? Ang English po ay PAI. Sitio PAI. Pero ang tawag po namin dito, Sitio PE. Okay. Sige po, Kapilimon, alam mo, ginagawa na, umpisa na po yung ating water supply project at maayos na po yung mga problema natin. Hintay-hintay lang po. Pero patitingnan ko po kay Engineer Revilla, para matignan yung sitwasyon dyan, bakit ho nagkaganyan. At baka magawan ho ng paraan. Pero yung ating water project ko, yung umpisa na next year, malapit na mag-bidding. At sige, hintay-hintay ho tayo at i-refer ko rin yung problema nyo kay Engineer Revilla. Sige ho. Okay po. Ayan, okay. Meron tayong, subukan natin yung. Okay. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po, Gob. Opo, ano po ang pangalan nga ni? Ay, ano po, si Laika Ortega po ng Barangay Lipa. Laika Ortega ng Barangay Lipa. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Ano po ang inyong gustong isang guni? Ay, Gob, follow up po lang po yung karabaw na inaalagaan namin nung tumawag po ako sa inyo nakaraang linggo. Yung kalabaw ho. Ang sabi mo sa akin baka sa Enero na ho doon makakakuha kami ng kalabaw. Kasi nga sabi ko sa inyo, mag-intay-intay ho dahil mahirap yung aming pagkuha ng supply at inaayos ho yung pondo
Baka mga Enero na ho, Laika ha, pakintay-intay lang ho. Opo, At sige. inaayos ko yung pagkuha. Anuin ko lang po, ano po ang requirements nun? Kakausapin ho kayo ng ating agriculturist ho. At para malaman nyo. At meron nung isinusoli ho na anak yan eh. Oo. Sige po. Salamat po, Dok. Okay po, pakintay-intay lang ho. Pakintay-intay. Okay po, salamat po ng marami. Ayan, meron dito, Gob, na gustong tumulong sa iyo sa iyong pagtakbo sa pagka-governor. Ito, ipo-forward po namin ang number na rin. Salamat po. Salamat sa suporta. Ayun, okay po. Ayan, tanggapin natin yung tawag na yan. At siguro mga yaan na lamang at mga dalawang questions pa. Okay, hello, magandang hapon po. Ano pong pangalan? Ay, pakihinai daw po yung radyo mo dyan, sir. Para kita'y magkaintindihan ng maliwanag. May atanong lang po kay Google. Anong nga po ang pangalan niyo, sir? Si Ramil Esplana. Ramil Esplana po. Ramil Esplana ng Aturan? Opo. Okay, sige po. Ako po ay may Governor, magandang gabi po. Sige po, magandang gabi, Karamil. Ako po ay yung pong magulang ko, may lupa po sa Aturan. Bale, 1 hektarya po ito. Ang nangyari po, yung isang hektarya po na yun ay nahati po sa dalawa dahil nagkaroon po ng kalsada. Ang problema po, nung nag-widening po ang DPWH, magkabila po, nakuhanan po ng kung ilang metro po yung aming lupa doon sa Barangay Turan. Ang problema po ay wala man lamang po compensation na naibigay po. Nakuha po kami sa DPWH. Nung pinasukan po namin yung nakuha ng DPWH sa widening po, inaabot po ng kulang-kulang 400 square meters po. Medyo po masakit po sa isang ordinaryong tao na katulad namin na makunan po ng ganong kalaking lupa na wala man lang pong kapit na kompensasyon. Ano po kaya ang maganda namin maibigay ninyong tulong sa amin dito, Governor? May entitled ho kayo sa compensation dyan eh, dahil lupa nyo yun eh. Kahit ho kinuha ng gobyerno yan, may karapatan ho kayo sa just compensation. Nandiyan naman yung pangalan nyo, ay i-repair ho natin dun sa district engineer. So, yan ba yung DPWH na project? Opo, at yung po lupa namin ay titulado po. Oo. Sige ho, kakausapin ho natin si D. Pertuliano. Yun ho mga ganyan, ay meron hong kasama yan na na obligasyon yung palagay ko yung contractor ho yata ang sumasagot niyan eh. Merong portion ho doon sa project na right of way. Kaya nga ho, dapat binabayaran ho kayo dyan eh. Kung nga hindi kayo babayaran ng contractor, yung department ho dapat nagbabayad yan dahil kinuha yung lupa nyo. Alam nyo, papatulungan natin kayo at makausap po itong si D. Pertuliano na maliwanagan yan. Pero alam ko dyan, entitled po kayo sa payment yan eh. Sige ho, patutulungan natin kayo. Sige po, Karamil. Okay po, salamat po. Okay, Karamil, salamat. Nako, 2 minuto na lamang po at meron pang isang tanong. Last question na po ito, Gob. Magandang hapon po, Gob. Sana naman po bigyan ng solusyon ng pamanuan kung paano may bebenta ang wala namang sakit ng baboy katulad ng mga alaga ko. Hirap pong magbenta kasi walang nabili dahil sa ASF. Salamat po. Saan daw yung barangay niya? Ang wala pong nakalagay na barangay siya. May piniliwanag na ho natin eh. Meron naman, pwede yung taga-aturan ibenta po. yan eh. Taga-aturan pala siya. Si Hener po ito, taga-aturan. Naman eh. Negative ho yun. Pwede nyo ipakatay ho yan. Pwede nyo na ibenta yan eh. Pwede ho yan eh. Allowed yan doon sa executive order ko. Negative ho yan eh. At saka, pasabi nyo lang yung pangalan nyo rito. Meron ho mga nagsasabing gustong bumili ho yan eh, ng baboy. Atin lang hong idadaan yan sa testing at tapos pag negative dun sa testing ay pwede nung ibenta sa NCR. Meron ng mga lumalapit na buyer ho
ay baka ma-repair na namin kayo sa kanila, di sila ho ang bibili sa inyo. Pero pwede yung ibenta nyo, tatutulungan ho natin kayo. Ho? Bigay nyo lang yung pangalan at telepono at papakontak ko kayo doon sa mga gustong bumili. Oho. Ganyan ho naman tayo mga kababayan. Ano ho? Tutulong tayo dyan para po maibenta nyo rin yung inyong mga baboy na hindi naman apektado talaga. Oho. Okay po, Gob. Naku, wala na po tayong oras. Alas 6 impunto na po at hari nawa po nasagot natin po yung mga concerns ng ating mga kababayan at wag ho kayong mag-alala. Bukas po ay maaari na kayong kontakin ng ating pong action officer doon po sa mga concerns, yung pong mga tumawag. Maraming salamat, Gob. Next Sunday po uli. Opo. Mga kababayan, so yung ating po naapektuhan ng problema ay handa naman po tayong tumulong. Diyan po sa ASF ay ginagawa po natin lahat na magagawa. Yung tinamaan po ng ASF ay ating pong bibigyan ng financial assistance. Nandiyan din po si Speaker. Meron din po tulong na darating sa Department of Agriculture at kinausap na po natin yan. At tutulungan po natin sila makabangon. Yun naman po hindi affected ay tutulungan po natin maibenta yung inyong mga bagoy. Ho? Yan lang po tayo at makaasa po kayo sa tulong. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.